Sa gitna ng nagpapatuloy na bakbakan sa Marawi City, nagkaroon ng 4 na oras na humanitarian ceasefire kahapon para mailigtas ang mga naiipit sa gulo. Mahigit 130 mga sibilyan ang na-rescue. Sa tulong ito ng MILF o ng Moro Islamic Liberation Front na nakipag-usap sa emisaryo ng Maute Group. Kapit-bisig ang mga volunteer para sagipin ang mga sibilyan. Hindi alintana maging ang banta sa kanilang mga buhay. Pero naudlot ang rescue operations nung biglang nagpaputok ang grupong Maute. May report si Joseph Moro. So mga sibilyan na ubakano sisan na taros kano. Puspusan ang panghihikayat ng grupong ito ng MILF volunteers sa mga sibilyang naipit sa kabilang dulo ng Bayabo Bridge sa Marawi na tumawid na para madala sila sa mas ligtas na lugar. Ilang beses silang nanawagan pero walang sibilyang lumabas. Kaya kahit delikado, lakas loob na tumayo sa gitna ng tulay ang isang volunteer para ipakitang ligtas ang lugar. Mga miyembro ng Government Peace Panel at Moro Islamic Liberation Front Corridor ang nag-rescue sa mga sibilyang 2 linggo nang di nakakalabas ng kanilang tirahan. Unti-unting lumabas sa mga sibilyan pero hirap dahil sa mga nakakalat na debris bunsod ng airstrike. Kaya mismo mga rescuer na lumapit at umalalay, lalo na sa isang ito na hirap maglakad para akayin sila sa kaligtasan. Sa Mindanao State University, 16 na kabataang Muslim ang sinundo ng PNP-CIDG sa kanilang tinutuluyan. Tulong-tulong din ang mga sundalo sa pag-abot ng relief goods sa mga sibilang piniling manatili sa Marawi. Noong nakaraang linggo kapag humuhuwa ang putukan, mabilis ang pumapasok sa komunidad ang grupong ito para maghanap ng mga marirescue ng mga residente. Nandito po kami para i-rescue kayo, mag-Christian man o Maranaw Muslim, kahit anong tribo, basta nandito sa Marawi, ang gusto ng city government at saka provincial government. Daya, isipti kayo, kunin kayo dito sa area, ayaw namin mapahamak kayo sa gulo. Sila ang mga lokal na opisyal ng Marawi City at Lanao del Sur, nakasuot ng mga white helmet, vest at may bitbit na megaphones para manawagan sa mga sibilyang naiibit sa bakbakan. Naipit kayo? Oo, naipit. Pero makilala lang kami. Hinto na? Nahinto na. May magkabila sa magkabilang side? Magkabila. Nagsibi silang first responders matapos ang airstrike. Hawig sa white helmet sa Syria, isang grupong walang takot na sinusuong ang panganib para makapagligtas ng buhay. Ang mga isinagawang rescue operations naging posible matapos mapagkasunduan ng 4 na oras na humanitarian ceasefire. The peace corridor was going to be a way, a safe passage for people and goods and relief goods. And this peace corridor is being jointly implemented by the implementing panels of the Government of the Philippines and the Moro Islamic Liberation Front. Hindi bababa sa 130 ang nailigtas sa 4 na oras na humanitarian ceasefire. Wala raw hininging kapalit ang Maute. Pero ang rescue operations na ito nahinto na magpaputok ang mga terorista. Pinag-aaralan daw ni Presidential Peace Advisor Jesus Dureza kung paano masasagip ang iba pang naiipit sa 2 linggo ng patuloy na bakbakan. Remember yung ceasefire, it goes both ways. It can also be an opportunity for the enemy to take advantage. It can also be an opportunity for us to be able to save lives. So we have to balance this. Joseph Morong, GMA News.